naman po tayo dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin. Ito po ay update or karagdagang update dyan po mga kababayan sa ginagawang pag-iimbestiga sa Taal Lake hinggil po sa mga di umano'y nawawalang sabungero. So sabi po dito sa UNTV News, DOJ nakikiusap sa pamilya ng mga missing sabungeros na manatiling kalmado. Kasi nga mga kababayan, yung iba mga pamilya ng mga nawawalang sabungero talagang masyadong emosyonal. Lalo na no may mga nakita na mga parte ng katawan ng tao dyan po sa may Taal Lake. Ibig sabihin, nung napatunayan na may nakuhang kalansay dyan, talagang hindi na mapakali yung mga pamilya ng mga nawawalang sabungero. So ngayon, ipagpatuloy pa natin itong balitaang ito. Patuloy ang ginagawang case build-up ng mga otoridad sa pangunguna ng Department of Justice o DOJ sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sabi pa nga ng mga DDSat, hindi tanim lang yan, tanim kalansay lang yan. Ano yan, Jobelin Galieno case? Tanim kalansay lang yan. Malinis yung sako, dapat madumi yan. Kita nyo naman dito sa video, nung iniaangat mga kababayan, ayan o, ang dumi ng sako. Diba ang dumi ng sako? So paano naging tanim yan? DOJ sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay DOJ Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, maganda ang lead o takbo ngayon ng kanilang investigasyon. Tumulong na niya ang mga piskal ng DOJ sa pangangalap ng ebidensya sa Batangas. Kaya pakiusap nito sa pamilya ng mga missing sabungero, habaan pa ang kanilang pasensya at iginiit na ginagawa na ng pamahalaan ang lahat upang malutas ang kaso. Message na lang sa mga families na let's just stay patient. We are doing everything that we can to retrieve what is there, and we hope for the best results. Dagdag pa ni Clavano, nagsimula na rin silang kumuha ng DNA sample sa mga kaanak ng missing sabungeros. Ito ay upang magamit sa gagawing cross-matching sa DNA naman ng mga nahukay na buto mula sa Taal Lake. Kukunan natin ng DNA sample sa mga kamag-anak ng mga nawawala at imamatch natin yan sa mga DNA na makikita natin sa mga mahanap natin. Dagdag pa nito, bukod kay Julie Patidongan alias Totoy, may iba pa na nagbigay sa kanila ng mga impormasyon ngayon kung saan posibleng itinapon ang mga bangkay ng mga nawawalang sabungero. Tsaka mga kababayan, hindi po biro yung ginagawa nilang pag-iimbestiga po dito sa Taal Lake kasi ang dami nagiging problema. Unang-una, napakalalim po, sobrang lalim ng Taal Lake at saka napakadumi ng tubig mga kababayan sa pinakailalim, malabo na, kaya nahihirapan yung ating mga divers na hanapin or maghanap doon sa ilalim ng Taal, mga kababayan, ng Taal Lake ng mga kalansay or mga parte ng katawan ng tao. Dahil kung titingnan nyo nga, kahit yung sako mga kababayan sobrang putik na at sobrang dumi na. Ayon kay Ase Clavano, marami ng lumutang na impormante at nagbibigay ng kanilang nalalaman sa kaso. Bagaman 4 na taon na ang nakalilipas sa kaso ng missing sabungeros, kumpiyansa pa rin ang mga otoridad na kung totoong itinapon sa Taal Lake ang labi ng mga biktima, ay mayroon pa rin silang marirecover na ebidensya na magagamit sa investigasyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Tuloy na po agad natin yan mga kababayan dito po sa isang balita na nakita po natin. Ano po sabi dito, mga sako sa ilalim ng Taal Lake, sira-sira na dahil po mga kababayan sa siltation. Yan po yung sabi dito. So ngayon, dahil sa sobrang tagal na rin mga kababayan, yung mga nagsasabi dyan na tanim kalansay lamang po, eto, pakinggan nyo tong balitang to. Sa lalim na 50 feet at 70 feet ng Taal Lake, dito nakapa ng mga technical diver na Philippine Coast Guard. Sabi ni Mind Conditioning, Jake, dyan ba galing yung tilapia? Hindi kasi nung panahon na yan mga kababayan, nagtataka ako matataba yung tilapia bago ang sarap ang kainin. Yun pala. De, charot lang. Guard ang 2 sako na iniahon kahapon. Ayon kay Coast Guard District Southern Tagalog District Commander Commodore Geronimo Tobilla, dahil sa sobrang labo ng tubig sa ilalim ng lawa, nahihirapang makakita sa ilalim ang mga diver. Biruin nyo, sobrang pahirapan talaga mga kababayan ng pag-iimbestiga dyan po sa may Taal Lake. Kasi nga sobrang lalim mga kababayan at maputik ang tubig dyan po sa Taal Lake. Ngayon mga kababayan, yung mga nagsasabi na tinanim lang yung kalansay, maliwanag naman po na sinasabi dito na sira-sira, halos sira-sira na yung sako mga kababayan. Bukod sa sobrang tagal na, talagang alam naman po natin mga kababayan na ilan na bang pag-aalboroto ng Taal yung nagdaan at nangyari. Biruin nyo kung gaano katagal na nun mga kababayan. Kasi yung situation sa bottom, no?
Sa sobrang labo ng lugar, no, ng ilalim, yung nakikita ng divers minsan dahil you're using their hands lang, no, at linalapit pa talaga nila yung kanilang sarili dun sa ano. Ayon pa kay Commodore Tobilla, dahil sa tagal ng pagkakababad sa tubig ay sira-sira na ang mga nakuha nilang sako. Sa bottom, yung mga sako, no, minsan naanuhan siya ng siltation ng bottom. So, sabi ko nga sa inyo, you imagine a sack na sa baba, pag yung kalahati, through time, nalalagyan ng buhangin or ng other characteristic ng lupa dun sa ilalim, makikita mo na parang ay kalahati o yung bahagyang likod niya lang yung nakikita. Ganun yun. Kung kaya't habang nasa ilalim pa lamang ng tubig ay inililipat na ang laman ng mga sako sa manipis na fishnet para hindi magkalat-kalat ang laman nito habang iniaahon. So the sack, no, containing whatever it is na nandun, kinoberan lang natin siya ng net, if you could just imagine, para again pag inakyat mo hindi siya kakalat kasi tubig yan eh. Iniibabawa natin siya nung pine mesh net para ma-preserve mo. Kasi kung sabi ni anti-DDS ako, sabi dito, di mo na ako kakain ng tilapia, etc. Baka galing Taal Lake. Ano yung lasong tao, putik? Hindi. Alam nyo kasi mga kababayan, wala na. Kahit sabihin nyo hindi na kayo kakain, nakakain na kayo ng tilapia noon eh. At saka buto-buto na yung nakikita dyan. Wala na, nakain na ng tilapia yung laman. Iangat mo yan in a 70 feet na depth, paakyat, maaaring mawala na yan, no? Magkasabog-sabog. Paliwanag pa ni Tobilla, naglalagay sila ng markings o mga boya bilang palatandaan kung aling mga bahagi na ng lawa ang nasisid ng mga technical diver. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So ganyan po kahirap yung ginagawang pag-iimbestiga diyan po sa Taal Lake. Tapos sasabihin lamang ng mga DDZ na tanim kalansay lamang daw po yung mga nakikita mga kababayan. Ngayon kung titingnan nyo naman, kada inaahong kasi yung mga sako halos masira na nga dahil sa sobrang tagal na rin na nakababad diyan po sa Taal Lake mga kababayan. Pero isa lamang po yung sigurado natin dito. Totoo yung sinasabi ni alias Totoy kasi nga napatunayan na meron talaga mga kababayang parte ng katawan ng tao or mga kalansay na natagpuan po sa may Taal Lake. Ngayon, ang isa pa mga kababayan na nakakagulat, dito po sa nakita nating balita, meron daw pong 2 testigo na kung saan nagsasabi na yun daw po mga sabungero dadi umano'y itinutumba nung panahon mga kababayan na unang beses na pumutok ito, which is panahon ng Duterte administration, mga tinataniman daw po di umano ng ipinagbabawal na bato matapos daw pong maakusahan na ng daya sa mga sabungan mga kababayan. Ibig sabihin, konektado din ito doon sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato at doon po sa AJK. Bakit? Dahil kahit hindi naman po sangkot sa paggamit ng ipinagbabawal na bato, tinataniman po ng ipinagbabawal na bato saka itinutumba. Mainit na usapan ngayon ang posibleng koneksyon ng madugong drug war sa missing sabungeros case. Pero bago pa man lumutang, sinilip na rin yan ng Senado noong 2022. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Bago pa man lumitaw ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy, meron ang nagsalita tungkol sa kaso ng missing sabungeros na may kaugnayan sa tanim droga. 34 ang nawalang cockfight enthusiasts mula 2021 hanggang 2022. Pero merong nadakip at eventually nag-survive. Yan sina Alvin at Darwin Indon. Sabi ni Kuya Ray Santos, Jake, for your information, hindi makakalabas papuntang lawa ang mga tilapia dahil nasa cage ang mga tilapia, bangos, etc. Oo nga po. Kaya nga yung mga nagsasabi dyan na hindi kakain ng tilapia, etc. Nasa sa kanila na yon mga kababayan. Pero ang sa atin lang kasi, hindi lang naman siguro dyan sa mismong gitna ng Taal Lake tinatapon yung mga parte ng mga katawan ng tao. Which is mga kababayan, siguro nagkalat lang din yan diyan po sa may Taal Lake. Baka nga kahit yung mga palaisdaan mga kababayan ay nalalagyan din. Pero gaya nga ng sabi ko, napakatagal na panahon na po yun. Ilang taon na yung nakalipas at yung mga nagsasabi na nakain ng isda, wala na mga kababayan, matagal na panahon na yan. Kinilala ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs bilang Indon Brothers ang tumestigo sa pagdinig ni Senador Bato de la Rosa tungkol sa missing sabungeros mystery.
November 18, 2020, pumunta raw sila sa farm ni bilyonaryo gaming tycoon Charlie Atong Ang sa Santa Cruz, Laguna para sa isang derby. Dahil daw sa resulta ng sabong nila, sinuspetsahan sila ng game fixing na paulit-ulit tinanggi ng magkapatid kasama ang iba pa. Sabi po sa amin, mga manchochope ata kayo eh. Sabi ko, hindi naman po. Kami po ay naglalaban dito, pabalik-balik na po kami dito. Pinapili si Alvin, mamatay na lang o mabuhay pero kaso ang kapalit. Bigla po may lumapit sa akin sa lalaki na hinalbot po ako sa ganito. Ang tanong po, kayo ba yung may entry ng game farm? Anong ginawa sa'yo? Hinalbot po akong bigla sa damit po. At dahil sa takot, pinili nilang makasuhan. Kinabukasan, inaresto sila ng ilang pulis at dinala sa isa umanong safe house na nasa Santa Cruz din. Saka sila dinala sa pagsanhan at pinaaresto sa mga barangay tanod doon. Ang kaso, violation sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Grabe no mga kababayan. Biruin nyo ang naging kaso nila mga kababayan ay related po sa ipinagbabawal na bato. Nung nahuli sila mga kababayan, issue naman po yun ng pagsasabong. Tapos biglang inirelate mga kababayan sa ipinagbabawal na bato. Ganyan ang kalakaran ng panahon ng Duterte administration. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo na paano kaya makukuha yung hustisya ng mga panahon na yon kung ganito yung mga nangyayari sa mga tao mga kababayan na hindi naman related sa ipinagbabawal na bato pero ikinoconnect doon. At yun yung kaso na ikinakaso po sa kanila. Wala itong pinagkaiba doon sa mga itinutumba na sinasabi na ang ikinamatay ay heart attack pero may tama ng bala sa ulo. Tinaniman umano sila ng shabu sa pickup truck kung saan sila isinakay. Sa katinuro ng magkapatid sina Police Master Sergeant Michael Claveria at Patrolman Roy Navarrete na di umano'y nagtanim ebidensya. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na ang kaso ng missing sa Bungeros may intersection sa drug war. Pero sino nga ba ang mga pulis na tinukoy ni Alvin? Si Navarrete ang isa rin sa 5 officials na sinampahan ng DOJ ng kasong kidnapping at robbery dahil sa pagkawala ng isa namang isabong master agent na si John Lasco noong 2021. Base sa Senate investigation, dati siyang assigned sa Provincial Intelligence Branch sa Santa Cruz, Laguna. Si Claveria naman naging bahagi rin ng kasong ito pero di kalaunay na-dismiss for lack of probable cause. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng PNP sa mga sangkot na pulis sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayan. Mga kababayan so maliwanag naman na hindi pala ito related sa ipinagbabawal na bato pero ang naging kaso sa kanila gumagamit or nagbibenta ng ipinagbabawal na bato. Biruin niyo kung gaano katindi. 'Di ba? Hindi naman na-related sa droga pero ang kaso ay may kinalaman sa ipinagbabawal na bato. So yan nga po mga kababayan ang mahirap nung panahon ng Duterte administration. Kahit wala kang ginagawang masama, basta pinapili ka kung itutumba ka or kakasuhan ka, automatic ang magiging kaso mo ay related sa ipinagbabawal na bato kahit hindi ka naman po gumagamit nun or nagbibenta nun. So yan nga po mga kababayan, ang isa sa pinakamalaking problema nung panahon na ipinatupad yung pakikipaglaban or madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Kahit sabong lang yung kaso mo, talagang yung ikukunik ka sa paggamit ng ipinagbabawal na bato. So ngayon, mga kababayan, siguro ganun din ang ginawa dun sa ibang mga itinumba nung panahon ng Duterte administration. At sana, ngayon mga kababayan, unti-unti nang lumalalim yung investigasyon, sana mapatunayan talaga yung iba pa mga nasa sa likod ng mga ito. Ano po yung mga patungkol sa mga nawawalang sabungero. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo at komento ninyo, hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po ang komento ninyo mga kababayan, hingil po dito sa sinasabi ng dalawang testigo na di umano ay tinaniman sila ng ipinagbabawal na bato matapos maakusahan na nandaya daw po sa sabungan mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo.